Huwag kayo dyan sa dagat o doon sa dagat. Ang ganda na, may mga cottage na. Ginawang beach. Mamana ako dito mga lods. Dito lang, sa malapit lang, tapat lang. Nama ko yung mga bata para makaligo ng dagat naman. Alright. TG! Alauna Jis. Napakababaw. Masyadong low tide. Alright, pwede na dito. Ay, kainit. Tara mga lods, samahan niyo ulit ako sa ilalim ng dagat. Hindi muna ako sumama sa dayo kalautang kasi may nasikaso pa. Tara, let's go! Welcome back muli sa panibagong episode ng adventure sa araw na ito mga lods. At kung bago ka pa lang sa aking munting channel, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa mga inilalapag ko na videos na katulad nito. Habang lumalangoy papunta sa bahura kung saan ako maghunt ng isda, ikinakarga ko na ang rubber mga lods para always ready na kung sakali man na may magpakita kahit nasa mababaw na parte para makatira tayo kagad. Let's go! Pagkatapos ng warm up, umabante ng kaunti at ito na yung unang dive natin sa araw na ito. Medyo malabo nga pala ang visibility, lalo na sa ibabaw, halos hindi makita ang bahura. Pero sa ilalim naman ay medyo malinaw at kitang-kita naman kung halimbawa may papalapit na isda. At dito sa drop na ito mga lods ay hindi ako umasa na may makita ako dito na malaking isda dahil napakababaw lang at medyo malabo ang tubig. Pero ilang segundo lang nang makalapat ako sa may buhanginan, meron kaagad nagpakita at hindi ko inaasahan na malaki mga lods. At nang lumingon nga ako sa may parting kanan, doon ang galing ang isda at nagulat na lang ako mga lods. Isang kubira snapper ang nagpakita mga lods. Bibihira ito na makita sa spot na ito. At ngayon lang ako nakahuli ng ganitong isda dito mga lods. Alright, at isang panalo kaagad na tira ang nagawa natin sa araw na ito. Hindi nga lang tumagos ang flapper mga lods at napansin ko na nasa labas kaya sinugod ko ng isda at hinawakan. Buti na lang at maganda naman yung naging tama kaya naparalisa ang isda. Kaya diretso ng paahon habang hawak-hawak ang isda. Panalo kagad mga lods. Dito pa ako sa napakababaw. Wala sa buto. Sobrang saya talaga mga lods. Sa ilang minuto lang kasing lumipas, isang malaking isda kagad ang nahawakan. At ang dulo ng shafting lumitaw lang ng bagya sa katawan ng isda mga lods. Pero napakaswerte natin sa unang tira na to dahil ito yung naging tama. Nakalitaw pa yung flapper pero nakuha natin ang isda at naiangat. May napansin nga lang ako na dalawang kawil nasa may bandang tiyan niya mga lods at ito ay tinanggal ko. Nalunok siguro mga lods at dyan lumabas. Shoutout nga pala sa inyo mga lods na sa may bandang dulo po ng aking video ilalagay.
Laki. Laki na mga lods. Panalo ka agad. Nang matapos kong maituhog ang kubira snapper, mabanti ng kaunti mga lods, at dito sa spot na ito, madalas talagang daanan ito ng mga trivalis. May mga nakahiwalay kasing bahura sa mabuhangin na ito na parte mga lods. Kaya nang makalapat ako sa buhanginan na ito, ay agad akong lumingon kung saan parte mga lods. Ilang segundo nga lang ang lumipas, maya lang ay nandyan na. At isang golden dot trevally mga lods ang nagpakita dito. Papalayo na sana nang mapansin na ginalaw ko ang aking spear gun. Kaya agad ko nang kinalabitan dahil kaya pa naman nabutin. At ayun nga mga lods ay nayari naman. At sa pangalawang pagkakataon na fatal na naman ulit ang isda. Ito na yung pangalawang isda natin sa araw na ito mga lods. Napakabilis lang at nakakuha kagad tayo ng pangalawang isda. Alright, at panalo na naman mga lods. Oh! Ay, sumunod pa tama. Ayos. Nang matapos ko may tuhog ang golden dot trevally, bumabante lang ako ng kaunti kung saan ko nakuha yung pangalawang isda, at dito sa nalapatan ko na ito na buhangin. Ilang segundo muli ang lumipas at nagpakita na naman ang pangatlong isda natin sa araw na ito. Nang ibaling ang tingin, naandyan na ang isda mga lods at napakabilis nito. Papunta mga lods sa may bandang likuran ko, kaya hindi ko na isinunod ang spear gun at inantay ko na lang na umikot. At maya lang mga lods ay nandyan na at ito nayari na naman. Hindi ko na hinayaan na dumistansya pa ang isda dahil kapag lumampas ito mga lods, hindi na ito babalik sigurado, kaya agad ko nang kinalabitan at panalo na naman mga lods. Ito yung sumunod ulit natin na isda, isang golden trevally. Alright, at hinayaan ko na lang na mahatak ang moonline. Napakababaw lang naman ito at wala namang bahuran na mataas para masabitan, kaya panalo mga lods. Mayroon na naman. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat Diyan ko lang nakuha yung isaw. Yung trevally. Isa iba daw ba na kunti. Mayroon na naman agad. Ang bilis lang. Ilang minuto lang nakalipas. Sa spot na ito mga lods, kahit noon pa at old school pa na pana ang gamit namin, madalas talaga na dito makakuha ng ganitong isda, golden trevally. Ito talaga yung dinadaanan nila at dito sila naghahunt ng pagkain. Kaya kapag lumapat ka sa buhanginan na ito mga lods, siguradong may dadaan na ganitong isda. Alright, at ayun na nga mga lods, ito na yung sumunod na drop natin. Pagkatapos may tuhog ng golden dot trevally, umabantin na ako ng kaunti at lumapit ako sa may bahura na ito na nakahiwalay. At ito mga lods, mayroon na naman nagpakita at dalawang magkasama to mga lods.
Pinili ko na yung malaki-laki dito mga lods at ito yung nangyari. Papalayo na sana ang dalawang isda na to mga lods, kaya sinunod ko ng aking spear gun at agad ko na tinira. Kahit medyo malayo ang distansya pero inabot naman mga lods at tinamaan natin yung pinakamalaki, kaya ito na naman mga lods ang sumunod. Isang golden trevally na naman ang nayari natin dito, kaya panalo mga lods. Ito na yung pang-apat natin na isda sa araw na ito. Alright, at pangalawang golden trevally na to mga lods. Ito na naman. Ang swerte naman ng araw na to mga lods, dahil sa mahigit isang oras pa lang nakaapat na tayo na isda at malalaki pa mga lods, kaya sobra talagang panalo. Sumampa na talaga ang mga isda sa mga oras na ito dahil pa high tide at saka hapon na mga lods. Ang oras na yan ay pasado alas 2 pa lang ng hapon mga lods, kaya panalo na. Ito yung malaki sa dalawang magkasama. At nang matapos ko ngang maituhog ang isda na yan mga lods, ay saglit ko munang iniwanan kung saan ako naghahunt ng mga golden trevally na yan. Masyado na kasing nabulabog kaya iniwanan ko muna saglit at pinuntahan ko muna yung isang spot dito sa malapit lang. Nang makarating nga sa spot, isinabit ko muna ang isda na ito mga lods dahil mabigat na sa baywang at pinuntahan ko na yung crack na bala kong tingnan. At nang sinilip ko mga lods ay wala namang laman, kaya umahon na lang at binalikan muli ang golden trevally spot. Nang makarating na nga muli sa spot na to mga lods ay nag-dive ulit ako at ito mga lods ang nangyari. Ilang segundong muli ang lumipas bago nagpakita ang isda mga lods. At ito na siya mga lods, isang golden trevally na naman at ayun, natira na naman natin kagad at ayos ang patama. Sumubsob sa buhangin mga lods dahil sa tama niya. Ayos, panalo na naman mga lods at mayroon na naman tayong nadali. Pangatlong golden trevally na to mga lods sa araw na ito, kaya panalo mga lods. Pero habang paibabaw ako mga lods, bigla na lang tumunog ang camera ko mga lods. Kudyat na palubat na. Kaya hindi ko na na-videohan ang mga sumunod na isda mga lods na nakuha. Bali 3 isda pang nakuha ko mga lods, isang barakuda, isang golden trevally at isang maliit na uri ng rabbit fish mga lods. Hindi ko kayang iangat mga lods kaya hinata ko na lang papunta sa tabi. Napakabigat na kasi. Nalubat yung battery ko mga lods. Hindi ko na nakuhanan yung halos 3 isda. Hindi ko na na-videohan. Ito yung bagong battery na in-order ko. Mabilis malubat, 85% to kanina nang nagpalaot ako. Langoy lang kaya hindi ako nakapagpalit. Nandito sa motor lang yung battery. Ayos mga lod, super panalo. Yan o. Natin ko na yan kay Tia. Diretso na ako ngayon. Ang oras ay alas 4:18. Maaga pa. Nalubat na yung battery ko kaya hindi na tayo makapag-video. Alright. Let's go. Sabi ng anak ko, let's go. Paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo. Diskarte, may lap mo ng malalim. Ginto naman ang huli. Tawagin ako. Ano man ang paraan mo,
Subukan mo na lang manalo. Apa ni ano? Ni Tara na Uwing. hulihin Apa ni Uwing ano? paraan mo at diskarte. Mahirap man at Bago lang malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Nakuha ni Uwing. Ano? Hindi sa kung saan ko nakuha ito malaki. Parehas ang Ayan paraan. o. Madali si Huwag mong Uwing. sirain ang Rawis. karagatan. Bakon. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na Itimid at niya lang. malaman na di tayo isang talunan. 7.5. Pagdagat ang Tatlo. pinag-usapan, Golden umpisahan niya ang labanan. Ito, Pero order to. ano man ang paraan, Order to. Shoutout time muna tayo. Unahin na natin to si Lods. Nahirapan ako magbanggit sa pangalan mo, Lods, kaya nilagay ko na lang sa screen. At shoutout na rin sa'yo, Joel Bael ng San Jose del Monte, Bulacan. Ruel Suway Bagyo ng Antipolo City. Shoutout din sa'yo. Romeo Manungsong ng Anilao, Mabini, Batangas. Wilmer Tibis ng Bacoor City. Jamie Dulay ng Bulan, Sorsogon. Shoutout din sa'yo. Steve Fernandez ng Loob, Batangas. Shoutout din kay Angie Atuli at sa papa niya na lagi daw nanonood sa TV. Danilo Atuli, ayun, shoutout po sa'yo. Edison Abak at sa family Abak na Mindoro. The QS, shoutout din sa'yo from Dumaguete. Rini Alisin ng Pasay City, shoutout sa'yo. Aldrich Marcelo ng Lamao, Bataan. Ricky Hernandez ng Taguig City. Angel May ng Sinando, Upada, Grafil. From San Julian, Eastern Samar. Jerry Linises ng Marikina City. Bon Portales at kay Tatay Untoy ng San Narciso, Quezon. Ayun, shoutout po sa inyong lahat. Dennis De La Cruz family ng Naik Cavite, Pancho Pantino ng Rapo-Rapo Albay, shoutout sa inyo. Shoutout din natin si Justin Gaming na si GR Calosor. Shoutout sa iyo, Lods, at shoutout na rin sa inyo mga Lods na walang sawang sumusuporta sa aking mga ginagawang adventure. Thank you talaga. Pasensya na rin pala sa boses ko mga Lods kasi sinipon. Wala din tayong dive ng ilang araw na rin. Ito na yung sahod. Quick dive, solo dive. Yan o. Ano? Uwi na. Dadaanan ko pa yung mga bata. Ayan na mga lods oh. Dinaanan ko yung mga bata. Si ate nagkatago. Ayan, tatlong anak ko yan. Yung isa hindi nakasama kasi hindi kayo magkasya sa motor. Ayaw. Uwi na kami mga lods. Uwi na kami sa bahay. Let's go! Biyahe na tayo. Sayun nak, let's go!